lalala kang katulad. Wala kang katulad, 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 lalala kang katulad. Anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang... Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede po ba nating batiin yung mga katabi natin ng magandang umaga, kapatid? Huwag po tayo mahiya. And at this moment po, pwede na po ba tayong tumayo? Ayan. And can we do a favor po sa ating Panginoon? Not for us, not for me, not for our pastor, but for the Lord. Pwede po ba tayo? Pwede po natin gawin ito sa ating Panginoon. Sabi po ng ating pastor last time, let's flip our page to the next page na po, ano? And for today po, gusto po ng Panginoon na mag-level up din po kung paano tayo magpuri sa Kanya. Amen? Kung paano po tayo mag-worship sa Kanya. And for today, let's flip our page. No? And tayo po, pwede po ba nating may sabi sa Panginoon na, Lord, ile-level up ko na yung aking pagpupuri sa iyo. Let's shout, Amen! Amen! Thank you, Lord! Di ba palakpakan natin ang ating Panginoon? We will dance! We will sing! Talasa! Let's clap our hands for the Lord! Yes, Lord! Let's sing! Your light is over me, flooding over me. Tonight is lifted, heaven over me, flooding over me. I can't contain it. My cup overflows.
the red things spread all over me. It's love, spread all over me. It's love, spread all over me. It's love, Let's clap our Lord. Oh, let's sing. Through you, I can do anything. Yes, Lord. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living. Let's sing together. Through you, I can do anything. I-declare mo yan, kapatid. Ikaw ang nagbibigay ng lakas, Panginoon. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. Oh, 'cause I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all this, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Palakpakan natin natin, Panginoon. We believe. We believe, we believe. We believe, we believe in you. We believe, we believe. We believe, we believe. I believe. Oh, I believe, I believe. Oh, I believe, I believe in you. Oh, I believe, I believe. Oh, I believe, I believe in you. I believe. Sige I po. believe, I believe. Sabay-sabay tayo. I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Oh, I believe, I believe. Oh, I believe, I believe in you. Oh, I believe, I believe. Oh, I believe. For the last time, let's sing. I believe, I believe. Oh, I believe, I believe in you. Oh, I believe, I believe. Oh, I believe, I believe in you. Thank you, Lord. Sige po, let's clap our hands sa ating Panginoon. Let's celebrate how good He is. Thank you, Lord.
spoke the earth into motion, my soul now to stand. You stood before my face. You carried the cross for my shame. My sin weighed upon your cross. My soul now to stand. Let's sing one more time. You stood before. You stood before creation, eternity in your hands. You spoke the earth into motion, my soul now to stand. Yes. You stood before my failures, carry the cross for my shame. My sin weighed upon your shoulders, my soul now to stand. Let's sing one more time. You stood before my failure. You stood before My creation, eternity in your hand. You spoke the earth into motion, my soul now to stand. Ikaw ang tumayo sa aking mga pagkakamali, Panginoon. You stood before my failures, Yes, Lord. carried the cross for my Sa shame. aking mga kahihiyan, Panginoon. Sin weighed upon Ikaw ang lahat na nagdala ng ito, Panginoon. my soul now. And here we are, worshiping you. You stood before my failure. You stood before my failures, carried a cross for my shame. My sin weighed upon your shoulders, my soul now to stand. So what can I say? So what can I say? What could I do? But offer this heart, oh God, completely to you. So what can I say? So what can I say? And What can I do? But offer this heart, oh God, completely to you. Yes, Lord, completely to you, Jesus, completely to you, oh Lord. Let's give our voices.
nagbigay, Panginoon. So I'll spend my soul, Lord, to you, surrender all. I am is yours. So I stand to you. So I'll stand with arms high and heart Hindi kami mahihiya, Panginoon. of the one who gave it all. So I stand my soul, Lord, to you, surrender it all. I am is yours. So I stand to you, Lord. So I stand Let's sing. with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I stand my soul, Lord, to you, surrender it all. I am is yours. So I stand. Let's sing. So I stand Sige po. with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand my soul, Lord, to you, surrendered all. I am is Let's sing it one more time. Yung mas malakas po para sa ating Panginoon. So I'll Yes stand po. with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand my soul, Lord, to you, surrender it all. I am is yours. Let's sing one more time. So I stand. So I stand with arms high and heart abandoned in awe Naririnig ka ng Panginoon, kapatid. the one who gave it all. So I stand my soul, Lord, to you, surrender it all. I am. Lord. So I stand. So I stand Yes. with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I stand my soul, Lord, to you, surrender it all. I am is yours. So what can I say? So what can I say? And what could I do? But offer this heart, oh God, completely to you. So what can I say? So what can I say? And what could I do? But offer this heart, oh God, completely to you. Offer this heart, oh God. Offer this heart, oh God, completely to you. But offer this heart, oh God, completely to you. Because of who you are, I give you glory. Yes. Because of who you are, I give you praise.
Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Sing it one more time. Because of who You are, I give you glory. yes, Lord. Because of who You are, I give you praise. and because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, yes. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, oh God, Jehovah Nissi, you reign. Jehovah Shalom, yes, Lord, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. And because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you. Lord, I worship you because of who you are. Say it one more time. Because of who you are, I give you glory. Because of who You are, I give you praise. and because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Let's say, Jehovah Jireh, my provider. Yes, Lord. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Let's say, church. Let's say, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Let's say, you're my provider. You're my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, you're my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider.
because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. For the last time, let's sing. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. And because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Let's sing our voices. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. That's who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Yes, Lord, we worship you. We honor you, Lord. And this year, Panginoon, we will fully entrust to you our lives. Patuloy kaming magtitiwala. Amen. Let's clap our hands sa ating Panginoon. Patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon. We leave everything to you. And this is our prayer. Everyone, let's say, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Parang kahapon lang po nagkakainan tayo, hindi po maubos yung mga pagkain natin dahil sa bagong taon. Pero ngayon po nasa 11th day of the first month na po tayo. And konting pikit na lang po, February na.
Tapos Pasko na po ulit. Yan, napakabilis po ng panahon. And ang dami po ng, bilis din po ng pagbabago ng takbo ng mundo. Pero one thing is for sure po, our God is always on time at ang Panginoon po ay hindi nagbabago. Amen po ba? Amen. So ayan, bago po tayo dumako sa further announcements natin, welcome naman po natin ang ating visitor na si... Teka, ba't iba yun? Si Hailey Athena Villegas. Yan. Pwede po ba tumayo? Yan, hello po. And kay Ina Glory S. Sol. Sino po yun? Yay! Hello. Hello po. Good morning po. Ngayon po ay bisita po kayo, pero sa next po na pagpunta ninyo ay parte na po kayo ng pamilya ng ating Panginoon. And for our announcement po, iisa lang naman po yan. May magbabalik po. Yan. Ano po kaya yung magbabalik? May magbabalik po ang ating MEC, which is Ministry Equipping Class. Ayan, mangyayari po ito sa January 18, sa Sunday na po, sa MEC room po. And sa ganap na 2 p.m. to 3:30 p.m. So we invite po those people na gusto po mag-join at lumago pa po sa salita ng ating Panginoon. So yan, dako na po tayo sa ating tithes and offering. Sino po dito marunong huminga? Yung inhale, exhale. And sino naman po dito yung na-experience ng magpigil ng hininga? Yan, kung mapapansin niyo po, pag nagpipigil ng hininga, di ba, medyo nahihirapan na tayo, namumula-mula na, at nagpapanik na po yung katawan natin. Bakit po? Kasi hindi po siya natural state na magpigil ng hininga. May dalawang steps po para maka-function ng isang tao. Ang inhale at exhale. Ayan, try nyo nga po. Inhale, exhale. And ganyan din po marami ang sa atin pagdating po sa finances natin at sa resources natin. Pag dumating po yung araw ng nakuha na natin yung source of income natin, medyo sobra tayong kumakapit. And ang pagbibigay sa Panginoon, meron tayong mindset minsan po guilty, minsan lang. Minsan po guilty po ako na, what if magkulang pag nagbigay ako sa Lord? What if kapusin ako or hindi sapat ang maging budget ko? Kapag binitawan ko ba itong pagbibigay sa Panginoon, mababawasan ako. Pero alam niyo po, ang pagbibigay sa ating Lord ay isang spiritual exhale. Kung meron pong physical exhale, ang pagbibigay sa Lord ay isang spiritual exhale. Dahil po pag nagbigay tayo sa Lord, ay nagre-release po tayo ng pressure, ng takot, and anxiety na baka magkulang. Dahil ang Panginoon po natin, once na nagbigay tayo sa Panginoon, it is an act of trust that our Lord is our number one source and our number one provider. Naniniwala po ba tayo doon? And kung ngayon po, nararamdaman niyo po na medyo sumisikip sa dibdib po dahil sa mga bayarin or sa finances and feeling natin na magkukulang tayo once na nagbigay tayo sa Panginoon or hindi sapat, ang pagbibigay po sa Panginoon is a sign of surrendering. And naniniwala tayo na kung ang Diyos ay nag-provide kahapon, ay magpo-provide pa rin ang Panginoon ngayon at sa hinaharap. And ang Panginoon, ang sabi po sa 1 Chronicles 29:14, lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at ibinibigay lang namin sa iyo ang galing din sa iyong kamay. So we are giving back sa Panginoon the gifts na deserve ng ating Lord. Kaya ngayon po, let us ready our cheerful hearts and magbigay po tayo sa ating Panginoon. Muli sa inyo, Panginoon. Lord, we thank you, O God, dahil indeed that you are our provider, Panginoon, and never ka nagkulang, Panginoon. Ang biyaya mo sa amin, Lord, ay sapat na at higit pa, Father God. And Lord, right now, we pray, O God, that you would teach our hearts, Panginoon, to trust in you, O God, na ikaw ay magpo-provide, Panginoon, sa hinaharap, Father God, at sa mga pangangailangan namin, Panginoon. That you would
bless, Panginoon, us, Father God, according to the riches of your glory, Panginoon. And Lord, itinataas namin itong gifts, Panginoon, and magamit ito, Panginoon, para sa ikalalago ng iyong kaharian, Father God, at makatulong, Panginoon, sa aming kapwa mananampalataya, Father God. Lord, we received it here on earth, Panginoon, but you received it there in heaven with a smile on your face, Father God. Lord, we thank you, O God, and we bless your name, Panginoon. In Jesus' name as we pray, amen and amen. Mapagpalang umaga po sa lahat. Good morning. Ayan, can you please greet your neighbor? Yan, kamusta? Kamustahin nyo naman po yung inyong mga kapatid sa Panginoon. Are you glad that you are here? Masaya po ba tayo? Tayo po ay naririto? Okay, praise God. I think napakabuti po ng Panginoon. Meron po tayong mga panibagong mga kapatid na dinala ng Panginoon dito. And if you are a first-timer or you are just visiting the church, we believe, mga kapatid, that the Lord loves you and He has a plan for your life. It's not an accident that you're here. God has so much plan for your life. So I pray that you would have the desire to know Him more and have a deeper understanding of what life is. No, at ang Panginoon lang makakapagbigay sa inyo yan. And if you are interested to grow more sa ating Panginoon, makilala pa siya, then please approach any workers po na makikita niyo po dyan or ask yung nag-invite sa inyo para kayo po ay mai-guide po niya. Amen po ba? Amen. Tulad ng sabi ni Ate Heart kanina, ang bilis po ng panahon. Ngayon palang binabati ko na kayo advance Merry Christmas and a Happy New Year. No? So ako po ang unang-unang bumati sa inyo. Ano? But last week po, mga kapatid, we talked about turning the page of our lives, no? Unang-una po yung turning the page of our Bible. Sino na ho yung may Bible? Yeah, may mga nag-PM po sa akin, bumili na! Pamira, ang bilis ng Lazada. No? At I believe that a lot of people are enjoying reading the Word of God. Kasi po, napaka-ano po nito, napaka-daling intindihin. It's a Taglish version of our Bible. Ayan, Pinoy Bible kasi po ang nagsulat po nito. Of course, they derived it from the Bible and they translated it in Pinoy language. So, Taglish. Taglish po siya. But of course, maganda pa rin po na meron po tayong yung English Bible po natin for reference po natin, no? Maipag-kumpara po natin. By the way, last week po, we talked about flipping the page of our Bible, means encouraging us to read our Bibles. Kasi if we do not read, then wala papasok sa atin. So we have to learn and we have to love the Word of God in our lives. And also, we talked about flipping the next page of our lives. Di ba, may mga nakalipas tayo? Paglipat ng 2025 to 2026, ay siya rin naman po paglipat po ng panibagong yugto ng ating buhay. No? Lord, panibagong taon na naman. Lord, please give me the strength. Lord, please give me wisdom so that I am able to handle yung akin pong mga past, no? And turn to the next page of the future. And alam niyo po, as I introduce this word na papakinggan po natin ngayong umagang ito, meron daw pong documentary video na isinagawa patungkol po sa mga wolves, yung mga lobo, ano? And yung pag-aaral na po na ito ay meron pong isang nanay na wolf at siya po ay nanganak po ng mga pups, no? Mga baby wolf. And 4 na taon po ang lumipas. Sila po ay, of course, pinag-aaralan sila, nakakulong po sila, no? Kinulong nila sila sa isang cage lamang at hindi po doon sa wild. So, after 4 years ng pag-research, ay nag-decide po itong mga scientists na buksan na yung pintuan nung kanilang cage.
para sila po ay bigyan po ng kalayaan. Freedom. Sige, go na kayo. Tapos na yung pag-aaral namin, tapos na yung observation. Go. So, since hindi po nasanay itong mga wolves na ito sa normal na buhay, doon sa labas, sila po ay natakot ng una. Siyempre, di ba parang mag-aano sila, parang panibagong venture ng kanilang buhay. No? But day after day, lumipas po ang mga araw at nasanay din po sila hanggang sila po ay patuloy ng lumabas sa kanilang kuweba at nabuhay po ng mapayapa at yung normal po nilang dapat ikinabubuhay. So it took so many days and many steps to gain their freedom. And alam niyo po, pwede pong manirahan na lang yung mga wolves sa cage. Buong buhay nila, dito na lang tayo, nasanay naman tayo dito, 4 years naman na tayo dito. Ito na lang tayo. But they chose to live a life of freedom. Now, in connection with that, in our lives, sa buhay po natin, ang pagtanggap po natin sa ating Panginoong Hesukristo ay nagbubukas ng mga prisons, ng cage sa ating buhay na meron pong ibinibigay ang Panginoong Diyos sa atin para tayo po ay makalaya sa ating mga buhay. No? The Lord Jesus opened the gate of our self-imprisonment. No? Self-imprisonment. May mga bagay po na dating hindi tayo makaalis, no? May mga bagay na para bagang nakakulong tayo sa ating buhay. Para bang pag pinag-usapan natin yun, parang ang bigat sa aking dibdib. Hindi ako makausad sa aking buhay dahil doon. I am imprisoned with this. But when the Lord Jesus came to our lives, yung dumating po ang ating Panginoon sa atin, mga kapatid, binuksan niya po yung pintuan ng ating mga kulungan so that we will be able to be free. No? Ngunit katulad po ng mga wolves, katulad po nung ating example kanina, we have to step forward to gain the freedom. Kasi not unless po na tayo po ay mag-step forward, tayo po ay lumabas doon at mag-decision tayo na, Lord, I want this freedom. Forever po tayo makakatira doon sa cage. Ang tanong ko po sa inyo ngayong umaga, gusto niyo po ba ng freedom? Freedom from lots of things. Maraming bagay po. Freedom sa ating isipan, freedom sa ating puso, freedom sa ating past, freedom sa ating mga naranasang hindi maganda, freedom sa ating character flaws, sa ating mga pag-uugali, mga hindi magaganda, yung paulit-ulit nating ginagawang hindi tama. Do you want freedom from the Lord? And the Lord opened our gates, no? Nung siya po ay pinagkatiwalaan natin, but we have to move forward. We have to move on. We have to take the next step of our lives para makuha po natin itong freedom na ito. Ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ay pinabagatan po nating next na nga lang anak ko. Pinabagatan po nating next freedom. Yan. Next freedom. And I declare that the Lord would just free us from a lot of things. Kung ano man yung nandyan sa puso mo ngayon, kung ano man yung nakasingit-singit dyan, doon sa puso mo, sa isipan mo, at patuloy na gumagapi sa'yo, patuloy na nakahawak sa'yo, para hindi ka umasenso, para hindi ka umuusad, I pray that today the Lord will deal with us, that the Holy Spirit will deal with us this morning. Let's pray. Lord, we thank you. Magandang umaga po sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat. Dinala niyo po kami sa lugar na ito. Truly enough, Lord, that you opened the gates of our hearts. You allowed us, Lord, to just dwell in your presence, to worship you. Tulad nga po, Panginoon, ng aming inawit, you stood for us. You stood for us. You stood for our failures. You stood for our sins. You stood for our wrong decisions. Kaya, Panginoon, nararapat lang na pasalamatan po namin kayo. And because of that, Lord, you opened the gate
of our lives. He opened the gate of our prisons, self-imprisonment na ginawa po namin sa aming mga sarili. Binuksan niyo po ito so that we can gain the true freedom from you, Father God. Lord, the next step that we will be having, Lord God, is for freedom. And we want that, Lord, so that we will be able to worship you freely, para mabuhay po kami, Panginoon, ng mapayapa, mabuhay kami, Panginoon, na wala pong dala-dala, Panginoon, sa aming mga buhay ng kabigatan. Maraming salamat po muli. Dinadalangin po namin ito sa inyo, aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So let me read from Galatians chapter 5 verse 13. Kung kayo po ay meron pong mga Biblia, then I would like to encourage you to open your Bibles with me. Galatians chapter 5 verse 13, sa Tagalog basahin ko po. Sabi po dito, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Sabi po yan ni Pablo, nung siya po ay sumulat sa mga taga-Galatia, mga Christians doon sa Galatians. And sabi niya, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. No? Ngunit wag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. So God, kung ang tanong po, ang tanong po dito ay hindi ang question dito kung gusto ba or will ba ng Lord na tayo ay maging malaya. 'Di ba? Hindi na po natin kailangan tanungin si Lord, Lord, gusto mo bang lumaya ako sa aking mga nararamdaman? Lord, gusto mo bang lumaya ako sa aking mga past hurts from my life? Hindi po 'yun ang question. Kasi po, sinabi po diyan, tinawag po tayo ng ating Panginoon para maging malaya. In fact, hindi po gusto ng Panginoon na tayo po ay naka-imprison. No? God wants us to be free. Ang tanong, kailan? Ang tanong, kailan? Ang makakasagot po niyan ay kayo. Kasi kayo po yung hahakbang doon sa imprisonment, doon po sa cage ng inyong buhay, so that we can gain the freedom that God wants us. Amen po ba? Sino po dito yung for the longest time, for the past few years, ay meron kayong bit-bit sa inyong puso? Meron kayong sa isipan po ninyo ay gusto nyong maka-move on. Ano? Yun po ang ating series for this month, moving on. And we have to move on. Kasi kung hindi po, maiiwanan po tayo at tatakbo po yung oras at panahon, nandun pa rin po tayo sa loob ng kuweba. So the first point that I'd like to share to you is you have to decide to be free. Magdesisyon po tayo maging malaya. No? If we find ourselves in a situation caused by wrong decision. Sino na po nagkamali ng decision dito? Ayan, maraming beses na. Ako po maraming beses na. No? It's time to climb up. Tayo po'y umalis doon sa butas na ating ginawa or doon sa butas na kung saan tayo nahulog. No? It's time to climb up. Paano? By making the right choices. Kasi kung dati po, nagkamali po tayo sa ating choices, kaya tayo nalugmok, then this time around, mga kapatid, we have to choose. We have to decide. We have to choose the right choices so that we will be able to come back and, start our lives again. Nalugmok na tayo, nadapa na tayo, nagka-tumbling na, no? Doon sa mga nakalipas po natin, wag na po natin hayaan lumalim pa, kaibigan. Oras na po para tayo po ay makalaya. Amen po ba? Kung ang mga hindi magagandang bagay po, mga kapatid, ay nagsimula sa isang hindi magandang desisyon, sa pamamagitan po ng pagpili ng tamang desisyon ay maaari po natin at unti-unti po tayong makaahon sa sitwasyon ng buhay natin. So we have to make a decision.
no? Kasama po ng panalangin at pagsamba sa Diyos, mga kapatid, ay ang katagumpayan po na tamang hakbangin upang makamit ang tunay na kalayaan kay Kristo. So we have to decide. And we have to, alam nyo, example kanina po natin yung mga wolves, no? Kailangan din po natin magdesisyon. Kahit mahirap, step by step, kasi yung mga wolves kanina, pinag-usapan, hindi naman sila agad nung binuksan, hindi naman po sila agad, no? Tumakbo doon at naging malaya. They took the step, day by day, oops, okay ba? Tapos mamaya, bukas na naman, okay ba? So, ganun din po sa atin. But, ang importante po doon, kapatid, ay tayo po ay tumapak, paharap. Tayo po ay magpasulungkad. Sino dito yung mga nag-CAT? Pasulungkad! Di ba? Kailangan mag-move forward po tayo. We have to move on. And, tayo po'y tinatawag ng Diyos, nakita nyo naman po sa Galatians kanina, tayo po'y tinatawag ng Diyos maging malaya at tumapak sa ating mga preso ng ating mga buhay. Ano-ano po ba yung maaring maging preso ng ating buhay? Marami po yan. No? Kaya lamang po minsan, kahit na binuksan na ni Kristo ang pintuan sa rehas ng ating buhay, minsan may mga tao pong mas pinipili maging bilanggo na lamang. You know? So, isa po sa mga story po na hindi ko po makakalimutan ay yung amin pong kamag-anakan, ano? So, kakalabas lang po sa preso, dahil nasanay na po sa loob, gumawa ulit kaagad ng hindi maganda. So, balik ulit siya sa preso. So, yun po ay ayaw po natin mangyari sa ating buhay because we want to be motivated. We want the life that the Lord is offering us. Na ilayo niya po tayo doon sa buhay dati na meron po tayo. No? Tulad na sabi ko, ano po ba yung mga bagay na yun? Maaring yung previous life po natin, bago po natin makilala ang Panginoong Hesus. Sino po ba tayo? No? Sino po ba si Pastor Lord Win dati? Nung ako po ay hindi pa mananampalataya. Manginginom po ako. Akala nyo ba? No? 15, 16, 17 years old, alak na po ang aking kaharap. No? Hindi halata. Pero during those time, I'm so depressed. Depressed na ako kasi ano pang gagawin ko sa buhay? Diba? Barkada, paulit-ulit, yun. Hanggang sa pariwara po ang aking buhay. But the Lord called me to freedom. No? Maaring nag-apos po tayo sa hindi pagpapatawad ng mga taong nakasakit sa atin. How is our heart? Yung mga taong nakasakit sa atin, how we take the step or how we took the step to forgive them. Diba? Kadalasan po ang mga tao pong makakasakit sa ating puso, sa ating isipan, yung mga tao pong mahal natin. Tama o tama? Okay. Maganda ng malinaw, ano? Pero those people whom we love and we expect to love us, sometimes sila po yung nakasakit at nakakasakit sa atin. But the Lord again opened the cage of our lives so that we will be able to gain freedom. Vice versa po. Kung tayo po ay kailangan magpatawad, dahil hindi naman po ito choice. It is a commandment from the Lord na tayo po ay mag-release ng pagpapatawad. No? Kasi po ang Panginoon, pinatawad po tayo. How about tayo naman yung nakagawa ng hindi tama? How we ask for forgiveness. Kasi po sabi sa Bible, bago ho tayo mag-offer ng something to the Lord, at kung alam mong meron kayong hindi pagkakaunawaan na iyong kapatid, ibaba mo ang iyong offering at puntahan mo siya, mag-ayos kayo. At tsaka mo balikan yung offering mo kay God. Ang hirap po magtaas ng kamay kay Lord, tapos meron ka namang kaaway. Tama ho ba? Ang hirap po nun. Kaya maganda po, we learn how to
forgive yung mga nakasakit sa atin, and we also learn how to ask forgiveness if tayo po yung nakasakit. Nasubukan nyo na po bang makasakit? Ako po maraming beses na. And I have to, humble myself before the Lord and to the people whom I hurt. Maaari pong ang rehas po ng ating buhay ay yung mga past experiences po natin na nakatago dyan sa kailalim-laliman ng ating puso. Yung mga sekreto na tayo lang yung nakakaalam. Mga dark secrets. Ginagamit ng kaaway para tayo po ay i-manipulate, i-blackmail. Gaganyan-ganyan ka pa. Kanina lang. Di ba? Worship ka pa. Ganda ng suot mo. Pero mga bato ng kaaway sa atin na pilit tayong hinahata. At para hindi po tayo lumabas sa kalayaan ng ating Panginoon. But we have to understand, my friend, na ang Panginoon po ang kanyang banal na dugo ang siyang nagpalaya sa atin. Minsan, ang nagkikip na lang para tayo po yung ma-imprison is yung ating mga sarili. Yung nagawa natin before. Kasi kung yung nagawa natin dati ay dala-dala pa rin natin hanggang ngayon, hindi po natin nauunawaan kung ano yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tama ho ba o tama? Kasi guilty tayo nagigilty tayo. Parang feeling natin, hindi tayo pinatawad ng Diyos doon sa ating mga pagkakasala. So if we understand the love of God for us, for you, at kung gaano niya ibinigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, at kung paano kaya niyang linisin lahat ng ating pagkakasala. Pakisabi mo nga sa katabi mo, lahat. Ayan. Naisip mo, nagawa mo, nasabi mo, kung ano-ano pa. Pastor, ang laki kasi nung nagawa kong kasalanan Pero tulad nga po nung lagi natin sinasabi, di ba? Kung ang kasalanan po natin ay sinlaki ng barko, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagpapatawad niya ay sinlaki ng dagat. Di ba? At yun po ay binayaran po niya sa pamamagitan ng kanyang buhay. So we have to think about it. Lord, do you really forgive me? Kailangan ma-embrace natin yung fact na yun. Alam niyo po kung bakit po ako nakakatayo dito? Kasi ako po, tao ako, nagkakamali ako, nagkakasala ako. Bakit pa rin po ako nakakatayo? Because I embrace the fact, yung katotohanan na ako po ay pinatawad na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. That's the only reason why I can stand here by the grace of God. Kasi alam kong pinatawad niya ako at minamahal niya ako. Ganun din po sa atin. No? Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Yung mga bato ng kaaway na ginagamit sa atin na blackmail, mga dark secrets natin, alam po ng Diyos yan. Hindi ho natin maitatago yan sa ating Panginoon. Ang pagkakatanda, ito po yung kailangan po nating pakakatandaan, na bagamat alam ng Diyos ang ating mga dark secrets, He still showed His love and forgiveness sa atin. Ibig sabihin, kahit na nakasingit-singit pa yan, walang nakakaalam, ikaw lang, pinatawad pa rin tayo ng Diyos. Amen po ba? Nabasa niyo na po ba yun sa Bible? O sinabi lang ni Pastor? Kailangan mabasa ho natin sa Bible kasi ito po yung sinasabi ng Diyos sa atin. Romans chapter 5 verse 8. Romans chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, with all those failures,
dark secrets, sins, kahit ganun po yung sitwasyon natin, it was the reason why God loves us so much. And the proof is that Jesus came to save us. Kaya, kung nalulugmok tayo dahil sa ating pagkakasala, let us ask the grace of God for understanding doon sa Kanya pong ginawa sa cross ng Kalbaryo. Kasi po, pinalaya na po tayo ni Kristo at pinapadaya na po tayo ng ating Panginoon. John chapter 8 verse 36, sabi dito, so if the Son sets you free, you are truly free. Pag pinalaya ka ng Panginoon, malaya ka na. Di ba po? So pag pinalaya ka na, huwag mo nang balikan. Huwag ka nang pumasok sa kuweba, pinalaya ka na nga po niya eh. Ano po yung mga nagiging preso or nagiging problema sa atin? Pakituro nga po, may hintuturo ba kayo yan? Ano po yung problema minsan? Yan. Pakigan nga po, hintuturo yan. Ang problema minsan, turo nyo to, yan, yan. At saka ito, yan. Okay. Minsan ang problema yung ating pag-iisip. Hindi natin matanggap na pinatawad na tayo ni God. Hindi natin matanggap na, Lord talaga ba? Kasi parang yung Lord nakalimutan na ni God, binura na ng Diyos, tayo pa yung nagpapaalala sa Kanya. The problem is in our mind. And sometimes, the problem is in our hearts as well. Alam niyo po, may isa pong we have to allow the Lord to change our mindset, to renew our minds, para baguhin ng Diyos yung ating isipan so that we can gain the freedom that He wants for us. Yun yung panalangin namin. Lord, baguhin mo po yung aking puso. Lord, baguhin mo po yung aking pag-iisip. Alam niyo po, meron pong isang mayamang lalaki, no? Mayamang lalaki, he was driving home. Pauwi na po siya. And habang siya po ay nagmamaneho, napatigil po siya sa stoplight, no? And pagtingin niya po dun sa labas, nakita niya po yung pamilyang kumakain ng damo. No, na-curious po siya. So, what happened is that tinabi niya po yung sasakyan, pinuntahan niya po yung pamilya at tinanong kung bakit po sila kumakain ng damong magpapamilya. No, sabi ho nung tatay, pamilya, wala na po kaming makain. Kaya damo na lang po yung aming kinakain. Alam niyo po yung lalaki na nag-isip, mamaya-maya ho, sabi niya doon sa pamilya, sumakay ho kayo sa sasakyan. At dadalhin ko po kayo at isasama ko po kayo sa aking tahanan. Nung sila po ay nasa travel na, tinanong po siya ng mga mag-anak, ang bait nyo naman po. Sobrang yaman nyo po at napaka-bait nyo pa, sir. Ano po ba yung naisipan nyo po at gusto nyo po kaming isama sa inyong tahanan? Sabi ho ng lalaki, kasi ho nag-resign na ho yung aming hardinero at mahahaba na ho yung damo sa aming bahay. So, hindi na kayo dyan konting damo lang yung makakain nyo. Doon sa bahay namin, mahahaba na yung mga damo. Doon na lang kayo kumain. Joke yon, di ba? Hindi nyo natatawa. Ang gusto pala ng lalaki, dahil nakita niya kumakain ng damo yung mga pamilya. Kakala ko naman, papakainin niya ng masarap na pagkain. Yung pala, mahaba na yung damo nila sa bahay. So, doon na lang kayo kumain. Pero ano pong ibig ko po sabihin? Joke lang po yun, ha? Baka mamaya maghanap kayo ng damo dyan o ano. By the way, hindi ko po alam kung nakita nyo po yung video na yon. Yung ibang church po, I think, in Nigeria yata yon. Yung mga congregation po nila ay nangusap daw po ang Panginoon sa pastor at sinabi niya doon sa congregation ay pinapakain po sila ng damo. Na-video po yun. Tsaka nag-viral po yung ewan ko kung ano. Napanood niyo po ba yun? Ayan, napanood ni Nanay Tess. So yung mga congregation, yung mga
Ewan ko kung Christian ba yung mga Christian yung mga yon. Sabi na pastor, sabi sa akin ng Panginoon, kumain tayo ng damo. So ang nangyari, yung mga tao, lumabas at nagsikain sila ng damo. Pero I hope, hindi naman ho sabihin sa akin ng Panginoon yan at sa atin. But ano po yung lesson po natin dito? We have to change our mindset. Di ba? Bakit ka kakain ng damo? Kung alam mong hindi tama. You have to take an action. You have to make an action so that it won't happen to you and your family. Sino ba hubang may gustong kumain ng damo? Di ba? We have to decide. We have to, ask the Lord for wisdom for this situation. We have to take action and decide for our family and for ourselves. Wala na pong ibang magdidesisyon yan kung hindi tayo. Tama po ba? Hindi mo po pwedeng ibang asahan ng ibang tao na magdesisyon para sa iyo. You have to decide for yourselves. Kaya nga po yung ating Bible, yung ating pagbabasa, wala na hong ibang magdidesisyon yan kung hindi kayo lamang. Manalangin para sa ating Panginoon, wala na pong magdidesisyon yan kung hindi kayo lamang. We have to decide to be free. No? Kung pag tayo po'y pinalaya ni Kristo, wag na po natin ito balikan. Galatians chapter 5 verse 1, ang sabi po dito, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at wag nang paalipin pang muli. Napakaklaro po. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at wag nang magpaalipin ng muli. No? Wag na po natin balik-balikan. Kung struggle po natin, kaibigan, yung ganyang bagay at pinalaya ka na ni Kristo, wag mo nang silip-silipin. No? Baka bumalik pa ho eh. Kung alam mong may struggle ka dyan, o yan yung prison ng buhay mo, yan yung nagkukos sa'yo, na para ikaw ay mabihag na muli ng kaaway, ilayo na po natin yung ating mga sarili sa bagay na iyon. Huwag na po nating balikan. Kung may struggle ka sa bisyo, di ba? Alam mo na mahina ka dun sa bagay, huwag mo nang puntahan sa grocery. Di ba? Huwag ka nang browse sa cellphone mo doon sa Lazada. Alam mo nang mabilis lang check out eh. Di ba? You have to learn from our pasts. Panalangin po natin sa Diyos na alisin sa ating puso at isipan yung desire for that thing, sa bagay na yun na pilit tayong inilalayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. Paaring kasalanan, maaring adiksyon sa pornografiya, di ba ho? May mga bagay ho na alam nating hindi tama, and yet we turn again, binabalik-balikan po natin. And we have to ask the Lord, Lord, alisin niyo po sa aking puso ang desire so that I can love you more. At palitan po ito ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam niyo po, the greatest solution para maiwanan po natin is to understand our love for the Lord. Yung pagmamahal po natin sa Kanya. Yung mga bagay po na pilit inilalayo tayo sa Diyos, yun po yung dapat po natin basagin. At kumawala po tayo doon. No? You know your struggles. Hindi ho maaring ang struggle ko ay struggle mo rin. Magkakaiba po tayo. No? God knows what are our prisons. No? Iba-iba po tayo. Maaring struggle ni Icha, hindi ko struggle. Struggle ni Lumar, hindi ko struggle. Magkakaiba po tayo ng struggle. At yan po ay alam po ng ating Panginoon. Alam niyo po, may isa daw pong babae na paulit-ulit na nagpapa-counsel sa isang pastor. And sabi po niya, Pastor, magpapa-schedule po sana ako ng counseling 1 hour per week. 1 oras pa sa isang linggo. No? Sabi ho ng pastor, sorry Iha, i-decline ko yung request mo.
Nagulat yung ba? Bakit po, pastor? No? Sabi po ng pastor, kasi kahit na paulit-ulit tayong mag-counseling at linggo-linggo yan, yung counseling session natin, paulit-ulit din gagawin mo yung mga bagay na ayaw mong bitawan. Paulit-ulit lang din yung isasagot ko sa'yo. Sabi po ng pastor. Not unless, sabi niya, na ayusin mo ang relasyon mo sa Diyos at magdesisyon ka sa iyong sarili, walang pagbabagong magaganap. Meaning, kahit nakausapin po, wala pong outward influence ang makakapagpabago sa atin, not unless we are decided to do it. Diba? Kaya minsan, pag may nanghihingi ng advice, gagawin mo ba? Or magpapa-counsel ka sa pastor, gagawin mo ba? O maninindigan ka sa gasa? Kaya sabi ng pastor sa babae, sabi niya, not unless ayusin mo yung relasyon mo sa Diyos at decision sa iyong sarili, walang pagbabagong magaganap. So no. We have to take the steps of our own toward our freedom, or we will remain in our prison. We have to decide to be free. Second point, and the last point that I'd like to share to you, keep praying and don't give up. No, keep praying and don't give up. Pag tayo nakita natin sa sarili natin, nakalugmok or paulit-ulit tayo, kapatid, huwag kang sumuko. Manalangin ka sa Panginoon kasi may grasya po siya. Gusto niya tayo po ay makalaya. Basahin po natin yung kwento po ng isang babae sa Lucas chapter 18 verse 1 to 5. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sa ibang version po, na dapat po silang manalangin at huwag mag-give up or huwag sumuko. No? In verse 2, sinabi niya, isa-isang lungsod ay may isang hukom or judge na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. No? Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda, lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tignan niyo naman po yung aking kaso. No? And verse 4, sabi niya, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, paulit-ulit, no? Pinupuntahan siya, tinanggihan siya. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit na ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako, kapupunta niya rito. So ano po yung lesson na gustong sabihin po ng ating Panginoon dito? Don't give up. Keep praying to the Lord. Kahit na tayo po'y nadapa, paulit-ulit, don't give up. Keep praying to the Lord, kapatid. Because for us to receive the freedom from our bondages, it requires much effort, much prayer, and many steps of obedience. Hindi po sapat na manalangin ka, tas hindi rin naman tayo gagalaw, hindi rin naman tayo kikilos. We have to pray, and then we have to take action and obey what the Lord is telling us. Kasi kung hindi lang din tayo ready mag-obey, wala rin po mangyayari sa atin. No? Para daw po itong timbangan, alam niyo po yung weighing scale dati, di ba may nasa gitna, tas mas mabigat dito, magkapantay na ba? Parang dati ang buhay po natin, mas mabigat doon sa kabila, yung hinanakit ng ating buhay. But as we take the step, Lord, Panginoon ko, tulungan niyo po ako mawala or alisin ito sa akin and I will obey what you said. Unti-unti po nating inililipat yung bigat na yon, no? To the point na dadating po yung panahon na tayo po, magaan na po yung hinanakit po natin and all we have is the grace of God in our lives. No? Wag po tayong titigil at wag po tayong susuko, kapatid. No? Kasi ang totoo po, ang Diyos
ang ating Panginoong Kristo ay hindi rin po tayo sinukuan. Wow. Di ba? Kung ang Panginoong Hesus ay hindi sumuko at hindi tayo sinukuan, He is the greatest example na tayo din po ay huwag sumuko. Palya, marami tayo niyan. Pero don't give up. Keep praying to the Lord. No? Si Jesucristo, hindi po tayo sinukuan maging hanggang sa krus at kamatayan. Hindi niya sinabi na, sakit naman ito. Ayoko nang ayoko nang makotsa, ayoko nang masaktan. Paano na si Raul? Di ba? Yun yung inisip ni Kristo eh. Pwede naman, ang sakit na ng pinagdadaanan ko. Wag na kaya, suko na kaya ako. Pero hindi siya sumuko. Bakit? Iniisip ka niya. Paano na? Paano na tayo maliligtas? Paano na tayo mabibigyan ng kalayaan? Kaya ang nasa isip ng Panginoon during that time, kahit masakit, is His love for all of us. Hindi niya po tayo sinukuan. Kahit mahirap, kahit kamatayan, hindi siya sumuko. Kaya kung ang Diyos, kapatid, ay hindi tayo sinukuan hanggang sa kanyang kamatayan, hindi ba dapat marapat lang din na hindi tayo basta-basta sumuko sa buhay, sa bato ng buhay? Madali yung magsabi, give up na ako, ayoko na, quit na ako. Pero ang Panginoon, kapatid, He never quit on us. Basahin ko po sa inyo Romans chapter 8, verse 34. And ito po ay magpapakita ng... Asan ho ba si Kristo ngayon? Matanong ko nga po kayo. Alam niyo po ba kung nasan si Jesus ngayon? Alam niyo po ba? Hindi, wait, chat ko na. Si Jesus po, nung nabuhay siya muli, di ba namatay po siya, after 3 days, nabuhay po siya. If we read our Bibles, si Jesus po ay umakyat sa langit, physically. So He is now in heaven with the Father God, katabi po ng ating Ama. Ano pong ginagawa niya doon? Alam niyo ba kung anong ginagawa doon ni Jesus? Hindi. Basahin ko po in Romans chapter 8, verse 34. Who is He who condemns? Sinong magko-condemn sa atin? It is Christ who died and furthermore is also risen, nabuhay, who is even at the right hand of God. Nandun, nasa kanang kamay ng ating Diyos, Ama, who also makes intercession for us. So ano pong ginagawa ni Kristo sa langit ngayon? He intercedes for us. Sa mga hindi po nakakaunawa, intercedes po is He make the gap. He prays for us. He stand the gap for us. Ibig sabihin, kapatid, kapag tayo po ay nadadapa at nagkakamali, He intercedes for us. He would say to the Father, pag si Pastora Apple po ay nagkasala, the Lord Jesus would say to the Father, I died for that person. My blood paid. Yung dugo ko ang nagbayad sa taong yan. You see, He intercedes for us. Kaya every time na nagkakamali tayo bilang isang Kristiyano, the Lord Jesus is besides the Father and He stand for us. Si Pastor Lord B, no, gumawa na naman ng ano. I paid for that sin. Ipinako ko na sa krus yung kasalanan ng taong yan. So kayo po, sa atin pong mga buhay,
ano po yung mga feeling natin ay patuloy na nagkukos para tayo may madapa at hindi makalapit sa Diyos. The Bible says that Christ is besides the Father and He stand the gap for us. Amen po ba doon? Kailangan po natin maunawaan yun. Because kaya po tayo nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus, kaya po tayo nag-worship sa Kanya, kasi nga po, hanggang ngayon, hindi pa rin siya tumitigil na tayo po ipanalangin. Na tayo po hindi madapa at patuloy tayo makalaya. Ganon po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. This is my last verse for today. Hebrews chapter 7, Hebrews chapter 7, verse 25. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Dahil dito, wala akong kasamang magbasa. 1, 2, 3, go. Dahil dito, lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamamagitan para sa kanila. Ibig sabihin, forever na nabubuhay ang Panginoon para mamagitan sa atin, sa Kanyang mga niligtas. Pwede ba natin awitin yung The Stand ulit? The Stand. Para makita natin na tinayuan tayo ng Diyos. Alam niyo po yun, tinayuan po tayo ng Diyos kahit na gaano po tayo kasama at kahit gaano kalaki yung ating pagkakasala, tinayuan po tayo ng Diyos. Di po siya sumuko. Why? Because He loves us so much. Diba? Kung si Kristo nga, kapatid, umakyat po ng kalangitan, patuloy na nananalangin sa atin that every time we commit mistakes, every time we fall, every time we make foolish decisions, that every time we sin, Jesus would just stand the gap for us. Diba nabasa niyo po? Mamagitan para sa atin. Kaya pag tayo po'y nadi-discourage, mga kapatid, tayo parang nawawalan ng gana, tayo nalulugmok sa problema, sa kasalanan, look up. Tingin po tayo sa taas. Kausapin po natin ang Panginoong Hesus. You know, the Holy Spirit would like to encourage us. Kaya mo yan, anak. Bangon ka, anak. Huwag kang susuko. Magbibigay ako ng kalakasan sa iyo. I will give you the strength to go on in your life. It is the ministry of the Holy Spirit to boost us in times of trouble. Ang tanong ko sa iyo ngayon, decided ka ba talaga na lumabas sa prison ng buhay mo? The moment that we gave our lives to Jesus, the moment na, Lord, I give you my life, He opened the door of the prison of our lives. Ang tanong, kapatid, willing ka bang mag-gain yung freedom na yun? Kasi ino-offera na tayo eh. Ito, freedom, oh! Binayaran ko yan sa cross, binayaran ko yung sarili kong buhay, pamamagitan ng aking dugo. Freedom! Sige, kunin mo lang. But if we are not decided and we stay on our old life, di natin maramdaman, di natin maranasan yung freedom na yun. Again, sometimes the problem is in here and in here. Sino ba laman ang puso natin ngayon? Pag tinignan ng Panginoon yung puso natin ngayon, ano yung number 1? Siya ba? O yung mga bagay na umaagaw ng atensyon sa Kanya? Secondly, mga kapatid,
is that we have to keep on praying and wag po tayo i-give up. Why? Again, kung meron man kayo matatandaan ngayon sa mensahe natin, sa sobrang daming sinabi ko sa inyo, kung meron kayo matatandaan, ito yon. Ang Panginoon never nag-give up sa inyo. Never kayong binitawan. Never kayong iniwan. Maski mahirap sa cross, maski ipako siya, hindi matitinag. Hindi siya umatras. Bakit? Mahal ka niya. Dahil sa pagmamahal niya na yon, tinayuan niya. Dahil sa pagmamahal niya yon, kahit nagkakasala tayo ng paulit-ulit, take note, paulit-ulit. Ay, hanggang ano lang yung ano, may limit. May limit lang yung pagpapatawad niyo. Hindi siya ganun. Once we humble ourselves before Him, Lord, nagkamali ako, Lord. Iyak mo sa Panginoon. Very open hands. In fact, the parable of the son na lumayas sa kanya, mapanibughang anak. Kinuha niya na yung kayamanan niya. Ayoko na, lalabas na ako. I have my own life. Akin na to, Ama. But then, nagkaloko-loko siya. Naubos yung kayamanan niya, nakuha niya na yung mana niya, ni-spend niya to the point na wala na siyang makain. Pagkain ng baboy. Pero sabi niya, doon sa bahay namin, yung mga servants ng aking ama, maayos. Uuwi ako. Hingi ako ng tawad sa kanya. And then when he was coming home, pauwi pa lang siya, nakita na siya ng ama. Naantay siya ng tatay. What happened? Sabi ba nung ama, "Hoy! Malis-alis ka eh. Bahala ka dyan." Yun ba yung sabi nung ama? Nang nakita ng ama, tumakbo. Guys, tumakbo. Tumakbo yung tatay, niyakap siya. Ganon din tayo minsan. Minsan may ginagawa tayong maling desisyon, pero pag tayo bumalik sa Panginoon, hindi niya tayo re-reject. Open hands. Liga na. Pag-usapan natin. Kumusta ba? Natuto ka ba? So, ganun po ang Panginoon sa atin. He really, really, really loves us so much. And as we end, kanta lang po tayo ng worship song sa ating Panginoon. And then we'll close in prayer. Di po, tayo po tumayo. Nalangin po tayo sa Diyos. Used to be creation, eternity in your hands. You spoke the earth into motion, my soul now to stand. You stood before my failures and carried a cross for my shame. My sin weighed upon your shoulders, my soul now to stand. Sing it again. You stood before. You stood before creation, eternity in your hand. You spoke the earth into motion, my soul now to stand. You stood before my faith. Yes, Lord.
can I say? So what can I say? What can I do? But offer this heart, oh God, to be led to you. So what can I say? So what can I say? What could I do? Yes, Lord. Ibigay namin sa iyo lahat. Offer this Aming mga heart, buhay. oh Para sa iyo, God, Diyos. to be led to you. So I stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I stand, my soul, Lord, to you surrender it all. I am Surrender mo na yan, is kapatid. Sa Panginoon. yours. So I stand, so I stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I stand, my soul, Lord, to you surrender it all. I am is yours. So I stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I stand, my soul, Lord, to you surrender it all. I am is yours. So I stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I stand, my soul, Lord, to you surrender it all. I am is yours. Sabay-sabay po nating awitin to para sa Panginoon. So I stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I stand, my soul, Lord, to you surrender it all. I am is yours. And all I am is yours. And all I am is yours. Thank you, Jesus. Sa umagang ito, kapatid, nararamdaman ko meron sa atin na gusto na talagang makalaya sa kanilang nakalipas, kung ano man yung bigat na nararanasan natin, kapatid. I know that the Holy Spirit is talking to you right now. Sinasabi niya na, let go. Kakaawit mo lang, kakakanta mo lang. Sabi mo, all I am is yours. Sabi mo, inawit mo, you surrender it all to Jesus. At kapag ikaw yon, kapatid, or you have something in your past, in your heart, na nagpapabigat sa'yo, gusto mo nang makalaya, can you please raise your hand and I will pray for you? Taas mo yung kamay mo, kapatid. Yan. Hindi ka nagtataas sa akin, hindi ka nagtataas sa worship team, nagtataas ka sa Panginoon. Ang pagtaas ng kamay ay sign of surrender to the Lord. You surrender everything to the Lord. You surrender your mind
You surrender your heart to the Lord right now. And sa mga oras na ito, kausapin mo siya. Sige kapatid, nakikinig ang Diyos sa'yo ngayon. Sige, kausapin mo siya. Kausapin mo ang banal na spirito. Kausapin mo ang Diyos. Sabihin mo, Lord, gusto ko nang makalaya sa bagay na ito. Lord, alam kong ito yung pinapaalis mo sa akin. Tulungan mo ako, Panginoon, na makalaya sa bagay na ito. Lord, salamat sa offering. Salamat, Lord, sa iyong buhay, sa freedom na binibigyan niyo sa akin. Lord, bigyan mo ko ng kalakasan para humakbang paharap, humakbang para lumabas sa prison ng aking buhay. Lord, tulungan mo mabago ang aking kaisipan. Lord, renew our mind. Lord, ayusin mo yung aking puso and I let go the things that keeps me away from you. Lord, hayaan niyo, Panginoon, na kung ano man yung binabato ng kaaway sa akin para ako ay magapos. In Jesus' name, I break it. In Jesus' name, I release. In Jesus' name. Hallelujah. Come on, shout unto the Lord. Isigaw mo yan sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya na mahal mo siya. Sapagkat hindi ka binitawan ng Diyos. Hindi ka binitawan ng Diyos. Hindi siya sumuko sa iyo. Kaya sinasabi niya sa atin, don't give up. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kausapin mo. Hallelujah. Come on, worship. Worship the Lord. Worship. Yes, Lord, let there be freedom. Release from the bondages. Oh God, Lord, yung pagkagapos, Panginoon, sa alak, Panginoon, we rebuke them in the name of Jesus. Hallelujah. Yung mga bisyo, Panginoon, we let go in the name of Jesus. Sa hallelujah, Jesus. Lord, we rebuke the works of the enemy. We rebuke the past. We let go. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Just enjoy the presence of the Lord. Hayaan niyong mangusap siya sa inyo sa mga oras na to. Hayaan niyong yakapin kayo ng Diyos sa mga oras na ngayon. Kasi may mga bagay hindi natin kayang gawin. Ang Panginoon lamang ang makakagawa. Just enjoy the presence of God. Hayaan niyong mangusap siya ngayon. I believe that the Lord will talk to you in your mind, in your heart, right now. Thank you, Jesus. Meron ba dito gusto magpa-pray sa harap? Meron po ba dito gusto magpa-pray? We will pray for you. Come on, let's pray. Hallelujah. Come on, let's pray. Pagpunta niyo po sa harap ay sasabi sa Panginoon, Lord, I surrender. Hindi ko na kaya, Lord. Take it.
Take it, Lord Jesus. Worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, and through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. And I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. And I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath.
I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, and through the way things appear, you're looking into my heart. Oh, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. You're looking into my heart, looking into my heart. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart, looking into my heart. Yes, Lord. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart, looking into my heart. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart, looking into my heart. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Let's pray. Lord, kung ano man po yung natanggap po namin ngayong araw na to, I pray, Lord, that we would treasure it. Hindi po namin makakalimutan yung araw na to, Panginoon. Sapagkat tong araw na to, Lord, pinalayan niyo po kami. It's more than just going to church, Lord. Hindi yung pag-attend ng Sunday, paulit-ulit na lang, Lord. But this day, Lord, may ginawa po kayo sa aming mga buhay. And I pray, dear Holy Spirit, that
you would protect the minds and the heart of our brothers and sisters. Sapagkat alam po namin, Lord, na babatuhin na naman kami ng kaaway paglabas namin dito. Pero panalangin ko po, Lord, ang sensitivity in your Holy Spirit that we will be able to resist the devil, the works of the devil in us, at mangibabaw, Panginoon, yung plano ninyo at yung inyong salita sa aming mga buhay. I pray, Lord God, as we end this service, Lord God, ay hindi po magtatapos yung pangungusap niyo sa amin. Yung kalayaang natanggap po namin, Lord, sabi niyo po sa inyong salita, sabi niyo, Panginoon, sa Galatia, Lord God, na kami po ay nakalaya to serve others. And we will serve others, Lord, because this is your will for us. We will serve others with love. Panginoon, hayaan niyo, Lord God, na kami, Panginoon, ay mag-serve sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagmamahal sa aming mga kapwa. Uuwi po kami, Panginoon. Alis po kami sa lugar na ito mamaya, Lord God, nang meron pong panibagong pananaw, panibagong pag-asa na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, sa inyo po lahat ng papuri at pasasalamat. Lahat po'y magsabi ng Amen, Amen,